Noong unang panahon sa isang nayon sa Asia, may isang matandang lalaki na nakatira kasama ang kanyang anak. Ang matanda ay napakapayak at ang tanging bagay na mayroon siya sa kanyang buhay ay ang kanyang asno. Ginagamit niya ang asno para magdala ng mga kalakal sa palengke at kumita ng kanyang kabuhayan. Isang araw, habang nagtatrabaho ang matanda, may mga magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay at ninakaw ang asno. Ang anak ng matanda ay sobrang galit na pumunta siya sa palengke at nagdala ng malaking bato. Ilagay niya ang bato sa kural kung saan dati naroroon ang asno at sinabi niya sa sarili, "Kung nawala na ang asno, ayos lang. Gagawa ako ng bagong asno mula sa batong ito." At nagsimula siyang gumawa ng asno mula sa bato. Gumawa siya ng 2 tainga ng asno mula sa bato. Gumawa siya ng 2 mata ng asno mula sa bato. Gumawa siya ng ilong ng asno mula sa bato. At gumawa pa siya ng buntot ng asno mula sa bato. Nang umuwi ang matanda at nakita ang ginawa ng kanyang anak, tinanong niya ito, "Bakit ka nagdala ng bato sa bahay? Ano bang nasa isip mo?" Sumagot ang anak, "Hindi mo ba alam na ninakaw ang ating asno?" Sabi ng matanda, "Oo, alam ko na ninakaw ang ating asno. Pero ano ang gagawin mo sa batong ito? Bato lang ito. Wala itong magagawa para sa atin." Sabi ng anak, "Gagawa ako ng bagong asno mula sa batong ito." Sabi ng matanda, "Kahit na gawing asno mo ang bato, hindi naman ito makahatak ng kariton. Hindi ito makakatulong sa atin para kumita ng pera." Sabi ng anak, "Di gagawa tayo ng 2 asno mula sa 2 bato." Nag-isip ang matanda sandali at sinabi niya, "Magandang ideya yan." At kinabukasan, pumunta ang anak sa palengke at nagdala ng isa pang bato. At magkasama nilang ginawa ang 2 asno mula sa 2 bato. Ang 2 asno ay malakas at matibay at tinulungan nila ang matanda na kumita ng mas maraming pera kaysa dati. Isang hari ang naglalakbay sa nayon. Nakita niya ang 2 asnong bato at tinanong niya ang matanda, "Paano ka nagkaroon ng 2 asnong gawa sa bato?" Sumagot ang matanda, "Dahil ito sa aking matalinong anak. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong asong kahit isa." Labis na humanga ang hari sa talino ng anak at sinabi niya, "Dalhin mo ang iyong anak sa palasyo. Gusto kong magtrabaho siya para sa akin." At kaya't nagtrabaho ang anak para sa hari. The moral of the story is that it's not always a bad thing when something bad happens to you. Sometimes, something bad can happen to you, and that can lead to something good happening to you. Like when the donkey was stolen, that was a bad thing. But because of that, the son was able to make 2 rock donkeys, which ended up making the old man more money. So don't be too happy when something good happens to you, and don't be too sad when something bad happens to you. Just know that whatever happens, you should try to make the best of it.